Brother Daryl Magmal, together with his parents, Mr. and Mrs. Delisha and Eduardo Magmal. Mr. Alfredo Sabidori. Mr. Nicomedes Reyes. Now, we would like to welcome the procession of the secondary sponsors to be led by the best man and maid of honor, Mr. Rafi Paro and Mrs. Dani Pagman. And now, for the groomsmen and bridesmaids, let us welcome Mr. Jonathan Cortez and Miss Vita Uy.
Galvez. Deacon J.R. Abejero and Mrs. May Hope Abejero. Mr. Nestor Mahilog Jr. and Mrs. Maria Biagi Mahilog. Mrs. Rixela Espino. Mrs. Churin Dio. Mrs. Agnia Vale de Asis. Mrs. Annelie Villamor. Mrs. Lisa Pumpada.
Doreen Cordial. Queen Safria Galvez. Queen Safria Galvez and Danica Safria Yuwana Siso. Daniela A. Malpay. May we request everyone to stand up as we call the parents of the bride, Mr. Danilo Palma and Mrs. Nenita Palma. And it is with great honor that we get to present to you the woman of the hour, our beautiful bride as she walks down the aisle, Miss Dana Palma.
kaya maaari na po yung mag-voting seated and perform his first miracle. Apostle Paul admonished us in Hebrews chapter 13, verse 4, the solemnity of marriage. It should not be taken lightly by anyone. Before we proceed, bago po tayo magpatuloy, meron po bang makakapagpatunay at magsasabi na hindi dapat ituloy ang kasalan ito? Kung meron man, kayo po ay magsabi na. At kung wala po, kayo po ay manahimik habang buhay. Tuloy ang kasal. Tayo po tayong lahat at tayo po yung manalangin. Ilingin natin sa ating panalangin. Ilingin natin si Deacon Orby sa panalangin po. Ano yun? Sir Dan, ikaw ba ay naparito ng pusang loob at hindi pinilit at napilitan at nasa malayang kaisipan at damdamin at handang tanggapin si Brother Dale bilang iyong aming asawa? Opo. As you express your willingness to accept each other as a husband and wife, let us now listen to God's word and divine principle for you to have a successful marriage and happy life. Need ko po ang lahat na tumayo, please stand. You have your Bible with you, please open in Ephesians chapter 5, verse 22 to 25. In Ephesians chapter 5, verse 22 to 25, hindi po ang pagkasabi ng salita ng ating Panginoon. Wives, submit yourself unto your own husband as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husband in everything. Husband, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. Let us bow our head and let us pray. Ang naming Diyos, kadanggan, mapangyarihan sa lahat, pinupuri po namin sa oras na ito, sinalawin po sa amin na kami ay nag-ipon upang saksihan ang pag-isang-isip ng aming mga kapatid. Tuwa, Panginoon, kami ay mapatawad sa bawat kasalanan namin. Sabihin po ang Panginoon na maipamalan sa salita mo na ayaw po sa
Tinataas at ginagawa po namin ang aming sarili sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Kaya maaari po kayong pagsiyo po. Siguro inaanap po yung aking dito. Tama ay kailangan po na magkaroon ng tinatawag na right foundation. Meron po tinatawag na tamang fundasyon. Sa pagtatayo po ng building, ang una pong inaatupag ng mga manggagawa ay yung fundasyon. Sapagkat kung hindi magiging matibay yung pundasyon, ay madali po masisira o babagsak ang isang tinatawag na infrastruktura o building. Sa atin, bilang isang mananampalataya o bilang lingkod ng ating Panginoon, ang sabi po dito, dapat si Kristo ang pundasyon ninyo sa inyong pagsasabi. Na Brother Dana and Sister Dana, hindi pera ang dahilan kung bakit po kayo magsasama. Hindi kung sino man, kundi wala kong iba ang pundasyon ng inyong pagsasama, ay wala kong iba kundi si Kristo, ang ating Panginoon. Alam niyo po, dahil ang ating Panginoon ay hindi po tayo ipapahamak ng ating Panginoon. Sabi po ng Biblia o salita ng ating Panginoon in Colossians chapter 3, verse 23, and whatsoever you do it heartily as to the Lord, and not unto men. Maliwanag, sabi po ng Biblia, lahat ng inyong gagawin ay gawin para po sa Diyos o kay Kristo at hindi para po sa tao. Kaya yung first secret upang magkaroon ng successful marriage and happy life ay tinatawag na right foundation. Pangalawa, nakikinig ko ba? Ang pangalawa po, sabi ko rito, magkaroon ng right understanding of duty. Ano ba ang trabaho ng lalaki at ano ba ang trabaho ng babae? Simulan natin sa babae. Sabi po ng Biblia, sabi po dito, in verse 22 doon sa ating text, sabi diyan, wives, submit yourselves unto your own husband as unto the Lord. Mga kababaihan, o yung mga asawang babae, ang sabi po ng salita ng ating Panginoon, kayo nga'y magpasakop sa inyong asawang lalaki, gaya ng inyong magpapasakop sa ating Panginoon. Sister Dana, dapat handa kang magpasakop kay Brother Darren. Amen? Ang dapat ang masusunod sa pamilya si Kristo at ang gagamitin niyang kasangkapan ang asawang lalaki. Yung po yung tinuturo ng Biblia, mga kapatid. Kung bakit ang mundo ngayon, kung bakit marami pong pamilya sa mundo ngayon ang nawawasak, sapagkat hindi naunawaan ng mga mananampalataya o ng mga tao yung kanilang right duty bilang mag-asawa. Sister Dana, ang trabaho mo bilang asawa ni Brother Darren ay kailangan ka magpasakot sa kanya. Yung pag-aasikaso sa inyong pamilya, sa inyong anak, at anuman ang gawain na dapat na pang-babae ay dapat mong ganapin bilang isang asawa. Maliwanag, sabi ko dito, magpasakot ka katulad ng iyong pagpapasakot sa iyong tinatawag sa ating Panginoon. Siyempre, huwag kong mawawala ang pag-ibig. Amen? Kaya yung pag-ibig ninyo, hindi po tatamak. Habang po tumatagal namin itong tatamak. Amen? Hindi po maghihina, kundi lalo tumitibay ang inyong pag-ibig sa isa't isa. Hindi katulad ng mga nakikilala natin na kung saan dati-dati sila ay mag-girlfriend at boyfriend pa lamang, ingat na ingat si lalaki at si babae sa isa't isa. Pero kung sila ay nagkaroon ng mga anak, makikita po natin yung palagi na nilang pagtatalo. Pahalakan sa nawa, habang tumatagal, hanggang pagtanda, yung pagmamahal sa isa't isa ay hindi mawawala. Bukod sa pagmamahal, yung pagkakalinga sa isa't isa. Dapat lagi mong kalingain ang asawa mo, Sister Dana. Amen? Pagkagaling sa trabaho, huwag mong tuliwa. Timplahan mo ng kape. Nakikinig? Hello? Kaya maraming mga tatay ayaw ng tubig. Kasi pag uwi, imbis na ako sa trabaho, bumulero, dapat ipakita ang pagmamahal ng asawa. Amen? Ipakita ang pag-ibig at pagkakalinga sa isa. Siyempre, itabaho ang babae, meron po siyang kampanin sa pamilya, ganun din naman ikaw, Brother Darren. Ang sabi po ng Biblia, ganito po ang iyong matutulad. Ang sabi po nito, husband, love your wives, even as Christ also
Okay. Maliwanag sabi ko ito, trabaho mo, Brother Darren, na ibigin mo ang iyong asawa. Amen? At ang sabi ko dito, dapat ang pag-ibig mo sa Kanya ay katulad ng pag-ibig ni Kristo sa Kanyang iglesia. Ano ba ginawa ng ating Panginoon para po sa atin? Ibinigay niya ang Kanyang buhay para sa atin. Handa mo bang ibigay ang buhay mo para kay Sister Dan? Dapat ganun ang pag-ibig. Ibig sabihin lamang ang mga lalaki nandito, bawal mo tayong mahalin. Nakikinig? Ang pagmamahal, ang sabi ko rito, kailangan yung pagmamahal natin sa asawa natin katulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Sa atin, ang sabi ko ng salita ng Diyos, paano niya pinakita ang kanyang pag-ibig? Pinalay niya ang kanyang sarili para lamang matiyak na magkaroon tayo ng kaligtasan. Sa mga bisita na nandito, yung first time namin nakapasok sa bahay sa nambahang ito, salamat sa Diyos dahil gagamitin ng Diyos ang kasalang ito para malaman ninyo na mahal kayo ng Diyos. Hello? Amen? Mahal kayo ng Diyos at tayo na kayo maintindihan mo. Kaya gumawa ang Diyos ng paraan para kung tayo ay malaki. Ang ginawa ng ating Panginoon. Iniwanan niya ang trono doon sa langit. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. At ang sabi ng Biblia, ang sabi ko ng salita ng ating Panginoon, siya ay nilalit ko na ng maraming beses. Dinurangan, dinadyakan, sinuntok, at napako doon sa krus ng Kalbaryo kasi mahal niya tayo. Bakit? Ayaw niya tayo ma-impyerno. At ang tanging paraan para hindi ka ma-impyerno, sabi ng Biblia, manalig ka kay Kristo. Hindi baptist. Ang kasagutan para kay manangin. Hindi rin yung niliyon mo. Hindi yan ang kasagutan para ikaw ay manangin. Ang tanging kasagutan para tayo ay manangin. Ang sabi ng Biblia, pananampalataya o paniwalaan mo ng buong puso na si Jesus ay namatay, inibig. Mga kayo magkaawal. Okay. Dana, tinatanggap kita bilang tanging aking asawa. Pag pinapangako ko sa Panginoong Hesus at ang Panginoon ko na mula ngayon at hanggang kamatayan, ikaw lamang ang aking iibigin bilang tanging aking asawa. Mamahalin at kakalingayin kita sa lahat ng panahon, sa kaginawaan man o kahirapan, sa kalusugan man o karamdaman, kamatayan man ang makikipaghiwalay sa ating dalawa. Dahil tinatanggap kita bilang tanging aking asawa. Pinapangako ko sa Panginoon tulungan ito ang lahat at hanggang kamatayan. Ikaw lamang ang aking kaibigan. Bilang aking tanging asawa. Pamahalin at kakaligtasan kita sa lahat ng panahon. Sa kaginhawaan man o kahirapan, sa kalusugan man, kamatayan lang ang makikipaghiwalay sa ating dalawa. Na kayo magmamahalan hanggang kamatayan. Hindi natin si... Isa-isa.
Dana, nagapit ko ang titin na ito bilang simbolo ng aking wagas at dalisay na pag-ibig. Pinapangako ko sa Panginoong Hesus at kapulungan ito na mula ngayon hanggang kamatayan, ikaw lamang ang aking ibigin. Tanggapin mo ang titig na ito bilang simbolo na aking wagas at dalisay na pag-ibig sa iyo. Pinapangako ko sa Panginoong Hesus at sa kapulungan ito na mula kayo at hanggang kamatayan. Ikaw lamang ang aking ibig. Ngayon naman, ay tawagin natin ang Pleasure Belen. Alas? Brother, Pleasure. Okay, ito po'y alas, tigulo ng inyong kayamanan. Bilang lalaki, ikaw ang maghahanap ng buhay sa inyong pamilya at iabot mo ito sa iyong asawa bilang ka ang kapatid na Dana, tanggapin mo ang alat na ito bilang simbolo ng ating pananagutan at pagkalingan sa iyo at sa ating pamilya. Pinapangako ko sa Panginoong Hesus at sa kapulungan ito na mula ngayon hanggang kamatayan, ako'y magsusumikap sa tulong ng biyaya ng ating Panginoon upang matugunan ang ating pang-araw-araw na pangangailangan. Mamahalin kita at kakalingahin hanggang kamatayan. Tingnan po natin ang Bible Belen. Brother natin ay Sister Dana. Nawa ang Biblia ito ay magiging ilaw at landas ninyo bilang magkasama, bilang magkasawa. Lagi niyo po basahin, intindihin, pag-aralan, upang sa gano'n hindi kayo magkakamali sa lahat ng inyong gagawin ng desisyon. Naman po kay Brother. Dahil tanggapin mo ang bibiyang ito bilang simbolo ng aking katapatan at pag-ibig sa pamilya. Ito ang magiging sandigan ng ating pamilya, ilaw ng ating landas. Pinapangako ko sa Panginoong Hesus at sa halabahan ng kapuluan na ako'y magpapasakot sa iyo at ako'y magiging katuwang mo sa lahat ng gawain ng ating Panginoon. Mamahalin niya at kakalinganin at ang ating pamilya hanggang kamatayan. At yun naman po ay bibigyan ko kayo ng panahon na dalawa na madalangin magkasama.
na magkapiling ko, makikituloy ka. Kailangan susubin ngayon at kailanman ikaw Tubo at panalangin, aming kamangat nila, aming Diyos, pinalihan sa lahat, unay sa lahat, ang aming pasasalamat sa araw na ito, sa napakalagang araw, para sa aming kapatid, sa kanilang kalagayan, sa araw na ito ay sila isa, sa gabay, tubo at panalangin, aming kamangat nila, aming Diyos, pinalihan sa lahat, unay sa lahat, ang aming pasasalamat sa araw na ito, sa napakalagang araw, para sa aming kapatid, sa kanilang kalagayan, sa araw na ito ay sila isa, sa gabay. Two separate lives are now united by God as one body and one spirit, one in love, and then do their part, each for the other, both for the Lord. Okay. Alam mo rin kayo sa isa't isa? Ito na, kinihintay. Amen? Nag-practice pa kayo ngayon? Okay. Brother Dalen, you may now. Ang kainan po mamaya doon. Okay, pagkatapos na ito, ay meron tayong picture taken. Okay, Brother Dalen, you may now. You may now kiss your wife. Amen. Tuloy po ang ating Panginoon. Ladies and gentlemen, it is my great honor and privilege to introduce to you the newest couple in town. Let us welcome Mr. and Mrs. Magban. Amen.